tayong lahat at sabay-sabay natin awitin ang awit ng pastor. O Diyos, sa mga makaparehan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, Lord, isang mapagpalang umaga po. Sa Panginoong Hesukristo, sa mahal na Birheng Maria, sa patuloy na patnubay sa atin ang banal na Espiritu Santo. Panginoon, tunay nga po, Lord, Ikaw ang aming pastor. Ikaw aming gabay, sanggalan sa pangaraw-araw naming pamumuhay, Lord. Maraming pong salamat. Sa lahat ng mga papalang biyayang pinagkaloob po sa amin, sa kalakasan at sa kaligtasan, Lord. Salamat din po, Lord, sa mga problema at pagsubok sa buhay. Higit sa lahat, Lord, salamat sa buhay na patuloy niyo pong pinapahirami sa amin. Panginoon, Ikaw po ang makahari sa amin, Ama, sa oras na ito. Ikaw po, Lord, ang nasa gitna. Puspusin po kami, Ama, ng iyong lakas.
upang ang bawat gawa, ang banal na gawain mo na inaatas mo para sa amin, Lord. Ito po'y aming magagampanan ayon sa iyong kalooban. Panginoon, basbasan mo po kaming lahat, Panginoon, sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo, Espiritu ng kaligtasan, Panginoon, higit sa lahat, Espiritu ng karunungan. Ipaunawa mo po sa amin, Lord, ang mensahe mo sa amin sa oras na ito, Ama. Upang ang bawat tatayo, upang ibahagi ang buhay mong salita, Panginoon, na siya rin pong nagbibigay sa amin ng buhay, Lord, ang buhay na walang hanggan, Panginoon. Ito po'y aming magampanan, Ama, ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Pangidapati mo po, Lord, na maging makabuhan. Ayon sa iyong kalooban, ang gawain ito, Ama, na sa aming pagsunod sa mga salita ng Diyos, Lord, na lahat kami, Ama, ay iyong mabago, Panginoon. Patuloy mo po kami, Ama, pakalinisin. Patuloy mo po kami, Ama, alisin sa amin ang aming mga masasamang ugali, Lord. Kahambugan, kayabangan, Panginoon. Patuloy mo po, Panginoon. Tanggalin sa amin, Lord, ang nagpaparumi sa aming katawan at espiritu, Panginoon. Sapagkat, Lord, wala kami magagawa kung kami ang mahiwalay sa iyo. Ito lang po dapat, Panginoon, ang hilingin namin sa Ama na upang kami, Panginoon, patuloy na mabago, Panginoon. Upang maging karapat-dapat kami, Ama, sa iyong banal na harapan sa espiritu at sa katotohanan, Lord, hanggang sa kami lubusan makatalaga ang aming sarili para sa iyo, Panginoon. Kaya maraming pong salamat. Lubos po kami, Ama, nagpakumbaba at kumikilala sa iyo. Ikaw ang Diyos ng pag-ibig. Diyos na buhay namin pinaglilingkuran. Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Patuloy mo po kami ang magagamitin, Lord, ayon sa iyong plano, Panginoon. Patuloy niyo rin po, Ama, ibubuhos sa amin ang lakas. Grasya ng kalakasan, Panginoon. Upang sa aming pagsisilbi, Ama, ay maramdaman namin ang tamis ng pagbibigay namin sa aming sarili. Para sa ikabubuti ng lahat, Panginoon. Higit sa lahat, Panginoon, patuloy pong pagnanais, Lord, na magamit namin ang aming yaman, talento, higit sa lahat ang aming oras, Panginoon, para sa iyo, Lord. Marami pong salamat, Panginoon. Ama, salamat, Panginoon, sa walang kabutihan mo, sa walang hanggang katapatan mo sa amin, Lord. Sa kabila ng aming pagkukulang sa Ama na kung minsan, nakakalimutan ka namin, Panginoon, nakasama ka namin sa bawat oras ng aming buhay. Nakakagawa pa rin kami, Ama, na hindi ka nais-nais sa iyo, Ama. Patawarin mo kami, Panginoon, sa lahat namin nagawa mga pagkakasala, pagkukulang namin si Ama. Sa isip, salita at sa gawa, Lord, patawarin niyo po kami, Panginoon. Ang lahat ng ito hiniling namin sa iyong buktong na anak na si Jesucristo, ng aming Panginoon at tanging tagapagligtas, at sa tulong ng mga panalangin ng aming Birhing Maria, Ama. Marami pong salamat. Panginoon, patuloy ka namin tataas, pasasalamatan sa pamamagitan ng aming pag-awit ng Jesus, we enthrone you.
magpakailanman, magpasawalang hanggan. Shalom. Luwalhati sama sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Shalom. Tayo pong lahat. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Shalom. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Patuloy po tayo nakatayo. Tatawagin ko na po Sister Maris Sarabia para po sa Ebanghelyo. Marcos 12, verses 18 to 27. Ganito po ang sinasabi. May ilang Saduceo na lumapit kay Jesus upang magtanong. Ang mga ito ay nagtuturo na hindi muling mabubuhay ang mga patay. Sinabi nila, Guro, isinulat po ni Moises para sa atin. Kapag namatay ang isang lalaki at naiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid ng lalaki ay dapat pakasal sa biyuda upang magkaanak sila para sa namatay. Mayroon pong 7 magkakapatid na lalaki, nag-asawa ang panganay, subalit siya ay namatay na walang anak. Pinakasalan ng pangalawang kapatid, ang biyuda, subalit namatay din ang lalaki na walang anak. Ganun din ang nangyari sa pangatlo. Sa isang napangasawa na babae, ang 7 magkakapatid, at silang lahat ay namatay na walang anak. Sa kahuli-huli ay ang babae naman ang namatay. Kapag binuhay na muli ang mga patay sa araw ng muling pagkabuhay, sino po ba sa 7 magkakapatid ang kaigalalaning asawa ng babaeng iyon? Sapagkat silang lahat ay napangasawa niya. Sumagot si Jesus, Maling-mali kayo dahil hindi nyo nauunawaan ang itinuturo ng kasulatan at ang kapangyarihan ng Diyos. Sa muling pagkabuhay, ang mga tao hindi na mag-aasawa. Sila'y maging katulad ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi ba ninyo nabasa sa aklat ni Moises sa kasaysayan na naglilihab na mababang puno ang sinabi ng Diyos sa kanya? Ito ang sinabi niya, Ako ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, siya ang Diyos ng mga buhay. Talagang mali kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Para po natin ang ating Panginoon, muli Lord, isang magandang umaga po sa ating Diyos na buhay, sa ating mahal na inang Birhen, sa kabanal-banal ng Espiritu Santo, na gumagabay, pumapatnubay sa bawat sa atin, no? Sa lahat po na narito sa oras na ito, sa ating elder, kay Brother Tony Cangles, at sa lahat po ng mga nanonood, masugid at patuloy na tumatangkilik ng mga salita ng Diyos sa pagpapanood nila sa kanilang mga tahanan sa live stream viewers. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Tunay nga po ang ating ebanghelyo para sa araw nito, ang tanong tungkol sa muling pagkabuhay. Yung mga Saduceo po, sila po yung mga nangangaral ng unang panahon, yung mga pariyan, mga dalubhasa sa mga kautusan ng ating Panginoon. Sila yung nangangaral ng unang panahon sa kapanahon na ng ating Panginoon Jesucristo, na sila yung hindi naniniwala na muling bubuhay ng mga patay.
Kaya sila nagtanong kay Lord Jesus, na tungkol doon sa babae, pangasawa, at wala silang anak, at hanggang sa yung 7 magkakapatid na yun ay napangasawa niyan lahat, na sa kasamang palad hindi sila nagkaroon ng anak, no? At sabi nga ng Sadduceo na yan, sa muling pagkabuhay, sino po sa 7 magkakapatid ang kinilalang asawa ng babae yun, sapagkat silang lahat ay napangasawa niya. Kaya sumagot ang ating Panginoon, maling-mali kayo dahil hindi nyo naunawaan ang tinuturo ng kasalutan at ang kapangyarihan ng Diyos. Sa muling pagkabuhay daw po, ang mga tao hindi na mag-aasawa. Sila'y magiging tulad na ng mga anghel sa langit. Nakaka-amaze po, kung tayo'y tunay, nakasunod, tinugon natin ang tinig ng ating Panginoon, meron po tayong katiyakan na makakapunta tayo sa buhay na walang hanggan. At kung saan daw po roon, wala nang ang mag-aasawa, wala na yung magkakapatid na sa laman, kundi lahat magkakapatid sa Espiritu. Iisa na lang ang kanilang dayuhin, araw-araw magpuri, magpasalamat, awitan ng ating Panginoon ng mga awit, ipapuli sa ating Panginoon. Tunay na ang sabi nga ni Lord, maling-mali raw ang mga naiisip ng mga tao kasi sila nag-iisip lamang ng kaisipang pansanlibutan. Hindi nila natatarok ang mga mangyayari sa susunod na mga panahon na pag tayo namatay na, hindi na natin alam yan kung saan tayo mapupunta, kung sa langit o sa impyerno, pero sa kahabagan ng ating Panginoon, pinipilit niya lahat ang kanyang mga nilikha na kanyang makapiling, kasi araw-araw na tayo, araw-araw nagbabasa tayo ng mga buhay na salita ng ating Panginoon. Yan ang katotohanan na kung paano tayo makararating sa buhay na walang hanggan. Kung tayo, nagpipilit ang ating Panginoon, talagang napakabuti ng ating Panginoon. Hindi niya tinitignan yung mga luma nating buhay, mga nagawa nating kasalanan noong unang panahon, na wala pa tayo sa ganitong banal na gawain, na tunay na ang ating Panginoon, napakadakila, napalaki ng puso niya, nakabukas lagi ang kanyang puso, nakalahad ang kanyang 2 kamay, at hinihintay niya ang taos-puso na pagbabalik loob ng kanyang panganilikha. Kaya ay buti-buti ng ating Panginoon, ang tinanong pa ng mga Sadduceo na yan, yun daw pong sinulat ni Moises para sa atin, na kapag namatay ang isang lalaki at naiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid ng lalaki ay dapat pakasal sa bulunta upang magkanak sila para sa namatay. Pero sabi nga yung daw pong sinulat ni Moises noong unang panahon, sabi nga, yung kagaya ng mga nangyayari na sinulat ni Moises na ang pinagsama ng Diyos hindi pwede paghiwalayin ng tao, at sinulat ni Moises na kailanman hindi pwedeng yung paghiwalayin ng tao, yung mga pinagsama na ng Diyos. Kaya sa katigasan ng inyong ulo, kaya sabi ni Lord, gumawa si Moises ng kasulatan. Yung nagkaroon ng annulment, pero dito sa ating bansa, hindi yung pino-honor yung annulment po. Kasi ganyan na katigasan daw ng inyong ulo, sabi ni Lord Jesus, kaya pinahintulot niyang gumawa si Moises ng unang panahon ng kasulatan. Kasi nga po na sa batas ng Diyos, kailangan daw po, isa lang talaga ang ating maging asawa. Hindi pwede kung kamukha ng mga Muslim. Siguro sila may ibang pananaw o ibang kasi sa religion nila, pwede silang mag-asawa kahit hanggang 3, hanggang kaya nilang buhayin. Pantay-pantay ang kanilang pagtingin mo sa kanilang mga magiging asawang mga anak. Pero sa ating mga Katoliko, isa lang po ang kailangan maging asawa. Para tayo, sabi nga, siyempre, pag marami ka ng asawa, parang ibang kaisipan na ng mga tao yun, kasi para magulo, hindi nakasiyentro ka lang sa isang pamilya na paglilingkuran mo na marami kang dapat buhayin. Salamat kay Lord na sa ating patuloy na pakikibaka, patuloy na pagsunod sa kanyang mga buhay na salita, bagamat mahirap,
pero nandyan si Lord. Walang mahirap kay Lord, walang imposible. Pag ginusto ni Lord na makasunod ka ng naayon sa kanyang kalooban, walang hindi pwedeng hindi mangyari, no? Na kay Lord lahat ang kapasyahan, kapamahalaan sa lahat ng bagay. Kasi hiningi lang naman natin sa kanya yan, sinuko ang lahat ng nakarurumi sa ating puso, kasi hindi na mapapasok si Lord sa iyong puso, ang Holy Spirit, kapag ito ay marumi, no? Kaya kapag sinuko na natin yung ating mga kasalanan sa atin, huwag na raw kung natin muling balikan yung ang mga iyon. Kasi no, para lamang tayong yung hindi ka nga ng tawad, tapos babalikan mo rin. E di parang hindi si Lord ang niloloko mo kundi yung sarili mo lang. No? At ayaw ni Lord yung gano'n. Kung gusto ni Lord na talagang ikaw ay tunay na nagbabalik loob sa Kanya, taos puso, tapat sa iyong talagang pagkatao, talagang susuko mo na lahat, susurrender mo na lahat. No? Kasi, pero siyempre, habang nakatungtong pa natin sa lupa, patuloy tayo nagkakasala. Hindi naman, wala namang perfecto pa, no? Sabi nga, nobody is perfect. Pero, bahala ang Diyos. Alaman pa ating Panginoon ang ilalaman ng puso ng bawat isa sa atin, no? Kung tayo katotohanan, nasa katotohanan na, o wala sa katotohanan, no? Bahala ang Diyos. Siya lang naman ang tanging at wala tayong karapatang mag-judge sa bawat isa sa atin. Bawal ang judgmental, no? Kasi ang tanging pwedeng mag-judge lang sa atin, walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Kaya na siya lamang ang may-ari ng lahat ng bagay. Sariling buhay natin, siya rin ang may-ari. Kaya hindi tayo dapat matakot. Sabi nga po sa ating credo na awit ng pastol, hindi ako matatakot. No? 2 beses pa natin inuulit yun. Ang iyong pagkat ikaw ay kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sandalang. Amen? Dahil sa pag-awit po natin yan, halos kahit sa babiyahe lang tayo, sa kung saan man tayo pupunta ng lugar, basta sasakay tayo ng jeep o kung ano man sasakyan, inuusan na po natin yan sa sarili natin para tayo gabayan ng Holy Spirit at gabayan tayo ng ating Panginoon na hindi tayo mapahamak, no? Kasi yan talaga ang gabay at sandalang natin. Kaya bakit ka matatakot lumabas, kapatid? No? Kasi sa panahon ngayon, bawal daw lumabas. Sabi nga ni Lord, ang nag-aalay ng kanyang buhay para sa akin ay siya magkakaroon nito. No? Kung nag-aalay ka ng buhay mo sa pagdalo mo sa ganitong gawain dahil nga meron kang gusto mong halimbawa, gusto mong mag-God-sealing, 15 days tuloy-tuloy, bakit ka matatakot? Si Lord Jesus ang may-ari ng lahat ng bagay. Mahina ang pananalig at pananampalataya mo pag ikaw ay may takot sa puso mo. Kasi talagang kapag si Lord ang kasama mo, wala nang ibang makakagapit sa iyo. Dahil ang ating Panginoon ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Okay na, ay buti-buti ni Lord, salamat sa Diyos. Tunay na tayo binabago, unti-unti, tinuturuan ng mga kanyang mga salita na nagbibigay ng tunay na magliliwanag ang ating buhay. Na tunay na dating magulo, ngayon maliwanag na. Tunay na dating magulo, ngayon mapayapa na, no? Kaya kay sarap maglingkod kay Lord. Pangako naman yan. Isa lang maglingkod, 3 kay kaapat na saling lahi ang kanyang pagpapala. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Maraming salamat kay Lord at gabi na lang po. To God be the glory. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Father, the Son, the Holy Spirit. Ngayon po tatako na tayo sa mensahero ng ating Panginoon. Sa pag-ibig ng Diyos, ipagkaloob po natin sa ating kapatid, Brother Ronnie Flores. Salamat po, Sister Marie, sa magandang mensahe na binigay niyo po sa amin ngayong umagang ito. Ngayong umagang ito, mga kapatid, patuloy po tayong magsitayo. Itaas po natin ang dalawang kamay, tanda po ng pagsuko natin sa ating Panginoon. Lagi natin pakandaan na kasama natin ang Diyos. Awit natin ang God Will Make a Way.
sa aming mga labi, Panginoon, ay naayos lang po sa inyong banal na kalooban. Narito kami, Panginoon, iniwan namin ang lahat. Iniwan namin ang aming mga tahanan. Iniwan namin, Panginoon, ang aming mga anak. Iniwan namin ang aming mga trabaho, Panginoon, para tumalo sa piling na ito. At alam namin, Panginoon, walang naglingkod sa inyo ng huling pasyon. Lahat naglingkod na sumunod sa inyo, Panginoon, umuwi, nabitbit ang biyaya at makapala ng ating Panginoon. Holy Spirit, come. Holy Spirit, come. Make my ears to hear. Make my eyes to see. Make my heart to speak. Make my heart to sing. And my hands to reach out and touch the world with your love. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kamaran sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Siya. Sa ng Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen! Isang malakas na palakpak para sa Diyos na buhay. Buhay po ba ang Diyos? Amen. Kung buhay ang Diyos, sabihin mo sa akin mo, kapatid, Kapatid, buhay na buhay ang Diyos. buhay na buhay ang Diyos. Una po sa lahat, isang mapagpalang umaga po sa ating Diyos na buhay, sa ating pong mahal na Birheng Maria, sa patuloy po na bumapatnubay sa atin ng Espiritu Santo, sa ating pong Espiritu Director, Reverend Father Melvin Castro, sa lahat po ng Council of Leaders, sa ating pong elder ngayong umaga ito kay Brother Tony Daples, at sa lahat po na nakikinig sa kanilang mga tahanan, sa mga po kayong panig ng mundo, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Isang malakas na palakpak po muli para sa ating Diyos na buhay. Yan. Masaya po ba kayo? Amen. Sa gitna ba ng problema iyong kinaharap, masaya ka? Amen. O tingnan mo nga yung mukha ng katabi, mukha bang masaya? Alam niyo mga kapatid, ba't ang tao hindi nagiging masaya? Dahil ang tao minsan, hindi makontento kung ano ang nasa kanya. Kaya hindi nagiging masaya ang tao dahil hindi siya makontento kung ano ang binigay ng Diyos sa kanya. Alam niyo mga kapatid, may mga tao na kaya hindi sila nagiging masaya dahil hindi sila makontento kung ano ang nasa kanila. Naghahanap pa sila ng mas higit pa. Kaya hindi sila maging masaya. May cellphone ka na, gusto mo may tablet ka pa. May 4-piece ka na, gusto mo may SAP ka pa. Tama o tama? Tama. May asawa ka na, gusto mo Hindi na. may number 2 ka pa. Ang tao hindi nasisiyahan kung ano ang binigay ng Diyos sa kanila. Kaya kung may asawa ka, makontento ka sa asawa mo. Dahil napakaganda ng pinasa ni Maris kanina. Alam niyo, hama ako sa babae ito, sa ating Ebanghelyo. Biruin mo, isang babae, ang napangasawa ay 7. At yung 7 na yun ay magkakapatid. Pero ang tinutukoy ng Diyos sa ating Ebanghelyo, mga kapatid, hindi po yung tungkol sa pag-aasawa. Ang tinuturo ng Diyos sa ating Ebanghelyo kung paano tayo mapupunta sa langit. Tingnan mo nga yung mukha ng katabi mo. Mukha ba mapupunta sa langit? Sa araw-araw na nakikita mo yung dumadalo sa gawain ng Diyos, sa tingin mo ba, pupunta na yun sa langit? Diyos lang ang nakakalam. At ikaw, kung ikaw ay mapupunta sa langit, kung alam mo na ikaw ay nagpapakatapat sa ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, naalala ko, no, habang si Father Larry Paraon, habang siya ay nagtutok, nagbigay siya ng isang kwento. No? Kilala niyo po ba si Father Larry? Taas po ang dalawang kamay na kilala kay Father Larry Paraon. Habang siya, mga kapatid, ay nagtutok, nagbigay siya ng isang kwento. No? Sabi niya, mga kapatid, nang pumunta raw siya sa San Miguel, Bulacan. Yan na, San Miguel, Bulacan. Hindi niya mahanap kung sa inyong pupuntahan niya na simbahan.
Kaya nagtanong siya sa isang gasoline boy. Sabi niya sa isang gasoline boy, "Boy, pwede bang magtanong, saan dumatagpuan ang simbahan na ito?" Siyempre, sinabi niya kung ano yung pangalan ng simbahan. Ngayon mga kapatid, sabi ng gasoline boy, bakit po ba? Ano po ba gagawin niyo ron? Sabi ni Father Larry, "Pare ako, boy." Sabi naman nung bata, nung gasoline boy, ba't ano po bang gagawin niyo doon? Sabi naman ni Father Larry, "Ituturo ko sa kanila ang daan papunta langit." Sabi naman nung gasoline boy, "Father, mukhang mahihirapan po kayo." Sabi naman nung pare, bakit naman ako mahihirapan? Yung papunta ng simbahan, yung daan, di nyo alam, papunta langit pa kaya? Kapatid, paano ba papunta sa langit? Paano ba ang daan papunta sa langit? Yan ang malaking katanungan na kailangan ating sagutin. Isa lang ang sagot. At nakikita natin ito sa Biblia. Sabi ng Diyos, nagbigay ang Diyos ng isang paliwanag sa ating Bible. Sabi ng Diyos, may isang binata na nagtanong kay Jesus, "Panginoon, paano po ba magkakamit ng buhay na walang hanggan?" O para sinabi ng binatang mayaman, "Lord, paano po ba ako mapupunta sa langit?" Ano sabi ng Panginoon? Ano ba ang mga utos? Sundin mo ang mga utos. Ano sabi ng binatang mayaman? "Lord, nagawa ko na po yan simula po sa aking pagkabata." Ngayon, sabi ng Panginoon, "O sige, isa na lang ang kulang sa'yo. Umuwi ka sa bahay mo. Ibenta mo lahat ng ari-arian mo. At yung pinagbentahan, ipamahagi mo sa mga tukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit." Ngayon, yung lalaking mayaman, yung binatang mayaman, sumimangot. Hindi niya kayang ibenta ang kanyang mga ari-arian at yung pinagbentahan ay pamahagi sa mga dukha. Ano sabi ng Diyos? Ibenta mo lahat ng ari-arian mo at yung pinagbentahan, ipamahagi mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Yung pala ang daan papunta sa langit, yung pagtulong mo sa kapwa mo, yung pag-ibig mo sa mga dukha, yung pagtulong mo sa mga dukha. Kapatid, ngayong umagang ito, ang papunta sa langit ay ang pag-ibig sa Diyos at ang pag-ibig mo sa iyong kapwa. Kung ikaw ngayong umagang ito, mga kapatid, dumadanas ng sari-saring pag-uusig, sari-saring mga pagsubok, kapatid, iasa mo lang sa Diyos. Ako nga, sabi ko nga sa sarili ko, marami mga umusig sa akin, marami mga tumuya sa akin, marami mga humusga sa akin, pero isa lang ang sinasabi ko sa sarili ko, "Lord, kayo na po ang bahala sa kanila." Ano sabi ng Diyos? Ibigin mo ang iyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo at pagpapalain kayo ng Panginoon. Mga kapatid ko kay Kristo, brothers and sisters in Christ, lahat po tayo ay manggagawa sa ugpasan ng Diyos. Ang nais ng Panginoon, tayo ay pumunta sa langit. Ang pagtulong sa dukha, ang pagtulong sa ating kapwa, at ang pag-ibig sa kapwa ay daan papunta sa langit. Sabi mo sa mo, kapatid, ngayon narinig mo na, ngayon gawin mo na. Alam niyo mga kapatid, hindi man totoo ang kapwa mo sa'yo, maging totoo ka sa kanila. Sinisiraan ka man nila. Lahat ng mga sakit na salita ay narinig mo sa kanila, ibigin mo pa rin sila. Hindi man sila tapat sa'yo, maging tapat ka sa kanila. Dahil mas ikaw ang pagpapalain ng Panginoon. Kahit na, tigawin mo ka ng katabi mo. Kahit na minsan, sinisiraan ka niyan, mahalin mo pa rin yan. Kahit na minsan, tinitira ka pa talikod niyan, mahalin mo pa rin yan. Dahil ang pag-ibig sa kapwa, ang daan, papunta sa langit. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, ngayon alam mo na. Ngayon, gawin mo na. Palapakan mo natin ang Panginoon. Yan! Ngayon mga kapatid, ang tao hindi makontento kung ano ang nasa kanila. Naalala ko mga kapatid,
si Brother Rolly. Habang kami pumunta sa kanila, pagtapos po namin pumunta ng Marikina, pumunta po kami sa kanila. Siyempre, nagmerienda muna kami sa kanila bago umalis. Mabait kasi si Brother Rolly, pwede niyo utangan yan. Ngayon mga kapatid, dito na. Dito na mga kapatid, no? Yung asawa niya, yun ang kwento ng kwento. Alam niyo mga kapatid, mas madali pala talaga ang mga babae kasi sa mga lalaki. Ay, hindi naman daw lahat. Alam mo yung sumagot, hindi naman lahat. Alam mo, hindi naman daw lahat, no? Ngayon, pero meron din lalaki na makwento. Pero karamihan, mga babae. Ngayon mga kapatid, kwento ng kwento yung asawa niya si Padre Lloyd na nahihigit lang. Tawa lang ng tawa. Ano po? Ngayon mga kapatid, dito na. Sabi nung kanyang asawa, mga kapatid, alam mo ba, pupunta ako ng abroad. Magtatayuan sana ako. Kukuha ko ng NSO. Si Padre Lloyd daw, tingin to lang tingin sa kanya. Pagkabukingan na po. Tingin siya ng tingin si Padre Lloyd sa asawa niya. No? Ngayon mga kapatid, yung asawa naman niya, tumabi sa kanya. Alam mo, nang tumabi sa kanya yung asawa niya, siyempre, kinausap ni Brother Rolly hanggang sa hindi po nakapunta sa Taiwan. Yung kanyang asawa. Ngayon mga kapatid, dito na. Si Brother Rolly, Malabon nakatira, siya pala, Pasig. Nako, doon ko nalaman na ang tsaga-tsaga pa ni Brother Rolly. Akala ko, sa paglalakad lang matyaga, pati pala sa paghatid. Matyaga rin, bili mo Malabon to Pasig. Araw-araw. Kung ako nga, alas 12 yung umuwi sa bahay, pag sinusundo mo yung pag-inat yung girlfriend ko, siya naman alas 2 na madaling araw, nakaka-uwi. Pero alam nyo, pag may tyaga, may nilaga. Alam niyo mga napakaganda yung kwento nila sapagkat nandun na buo yung kanilang pag-ibig at pagmamahal. Ganyan din sa ating Panginoon. Kung minsan iniisip mo sa iyong sarili na malayo ka na sa Diyos, kung minsan iniisip mo sa iyong sarili na iniwang ka ng Diyos, kapatid, ang Diyos hindi ka naman ay hindi nag-iwas sa atin. Tayo lang ang lumalayo sa ating Panginoon. Palapakan po natin ang Diyos na tayo. Ngayon mga kapatid, ang topic po natin ngayong umagang ito ay simple lang. Simple lang po ang topic natin ngayong umagang ito. Ang tanong ng Diyos, nasa iyo na ba ang banal na Espiritu? Simple lang po. Sa tinagal-tagal natin sa gawain ito, nasa atin na ba ang banal na Espiritu? Minsan, siyasabi ko po sa inyo mga kapatid, hindi tinitignan ng Diyos yung galing mo magsalita. Hindi tinitignan ng Diyos kung napakahusay mong magsalita. Ang tinitignan ng Diyos, nasa iyo na ba ang banal na Espiritu? Pero bago po natin talakayin yung bagay na yan, mga kapatid, mayroon po muna tayong tatalakayin kung paano tayo inaatake ni Satanas. Alam niyo mga kapatid, hindi ka mamumuhay ng may kabanalan at hindi sasayo ang banal na Espiritu Santo kung hindi mo aalamin kung ano ang taktika ni Satanas. Tama o tama? Tama. Malinaw o malinaw? Malinaw. Maliwanag o maliwanag? Maliwanag. Yan. Ano no, si Satanas, hindi ang basta-basta umaatake sa tao. Hindi basta-basta umaatake si Satanas sa tao. Naghahanap siya ng tamang tiyempo. Sabi ng Diyos sa 1 Peter 5. 1 Peter chapter 5 verse 8. Sabi po rito, humanda kayo at magbantay. Ang dyablo na kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at aali-aligid na umahanap ng masisila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palapakan po natin ang salita ng Diyos. Ano sabi ng Diyos? Si Satanas ay parang liyong umaatungal na naghahanap ng masisila. Ngayon, hindi basta-basta umaatake si Satanas. Naghahanap siya ng tamang tiyempo. Magbibigay po ako ng 5 pamaraan kung paano tayo inaatake ni Satanas. Una, mga kapatid, pag nakilala mo na si Kristo. Tandaan mo kapatid, pag nakilala mo na ang Diyos, doon aatake sa'yo si Satanas. Pansinin nyo, minsan sinasabi ko sa inyo, hindi na pupuntahan ni Satanas yung mga taong gumagawa ng masama. Hindi na pupuntahan ni Satanas yung kapitbahay ng mga kismosa.
Hindi na pupuntahan ng listas yung mga taong inkitero at inkitera. Hindi na pupuntahan ng listas yung mga taong gumagawa ng masama dahil kanya na yun. Ang pupuntahan ni Satanas ay yung mga taong nakakilala na kay Kristo. Pansinin niyo mga kapatid, nung makilala niyo ang Diyos, nang makilala niyo ang Diyos, na sumunod kayo sa kalooban ng Diyos, mas dumami ang tukso sa inyong buhay. Kapatid, sabi na ni Norma kanina, sa kanya daw wala. Alam niyo mga kapatid, pag ikaw hindi ka tinutukso ni Satanas, isa lang ibig sabihin yun. Tara niyo sa akin kung ano, mag-best friend kayo ni Satanas. Totoo yun. Dahil ang mga anak ng Diyos, yan ang nilalapitan ni Satanas. Pansinin niyo, si Jesus. Nang si Jesus ay tuksuhin. Diba, tinukso si Jesus? Nung siya'y nagugutom, ano sabi ng diablo sa kanya? Yan tinapay, yung patunay kami mong tinapay. Ano sabi ng Diyos? Hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa mga salitang namumutawi sa bibig ng Panginoon. Kaya pansinin niyo mga kapatid, sa loob ng simbahan, akala niyo po ba, nandun din si Satanas? Nandiyan din si Satanas, mga kapatid. Kaya minsan, mga kapatid, may mga tao na panagtotok yung pare, nagsasalita yung preacher, may mga taong inaanto, may mga taong text ng text, may mga taong chismis ng chismisan, may mga taong kwentuhan ng kwentuhan. Bakit? Kasi sila ang mga taong binubulungan ni Satanas. Huwag kang makinig dyan. Hayaan mo siya. Matagal na mamamatay. Huwag ka muna magbago. Kaya pansinin nyo, si Satanas nandun din sa loob ng simbahan. Pag-aaway-away niya lahat ng nasa loob ng simbahan. Ang gusto ni Satanas, pabaksakin ang simbahan. Pag ang tao ay nakakilala kay Kristo, mga kapatid, pag ang tao ay nasa loob ng simbahan, kaya pansinin nyo mga kapatid, kapag nagsisimba, kaaway nyo. Bakit? Nagtatanim si Satanas ng inis, ng galit sa puso mo para mainis ka sa kanya, para maggalit ka sa kanya. Para ano? Para matigil ang pagpapalaganap ng mabuting balita. Ganon ang ginagawa ni Satanas. Pag-aaway-away niya ang mga nasa loob ng simbahan. Kaya minsan, mga kapatid, hindi ka na magtataka kung maraming taong nagagalit sa iyo. Kaya minsan, di ba, sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, hindi porket tumayo ka sa gitnang ito, lahat ng mga tao nakikinig sa iyo ay tutuwa sa iyo. Hindi lahat. May iba na nagagalit sa iyo. Naiinis sa iyo. Bakit? Kasi ayaw nilang tanggapin ang katotohanan. Pag ayaw nilang tanggapin ang katotohanan, maiinis sila sa iyo. Akala nila, may galit ka sa kanila. Kapatid, ang nais ng Diyos, pag tinamaan ka ng salita ng Diyos, magbago ka. Ako bilang isang kabataan, mga kapatid, pag mali ako, tinatanggap ko ang aking pagkakamali. At naalala ko nga mga kapatid, yung pumunta kami ni Brother Ramil bago kami pumunta ng Marikina, pumunta muna kami sa kanilang office. Naalala niyo ba yung sinabi ko sa inyo na wala akong dalang ID, nakalimutan ko magdala ng ID? Sabi sa akin ng Lord, bakit di ka nagdala ng ID? Paano kung namatay ka? Wala ka may papakitang ID. Tanggap ko naman yung aking pagkakamali. Pag alam kong mali ako, inaamin ko yung pagkakamali ko. Pero pag alam kong tama ako, paninindigan ko yun na tama ako. Dahil kinakailangan tanggapin natin ang katotohanan, paglaban natin ang katotohanan. Kahit na maraming taong nanunuya sa'yo, maraming taong naninira sa'yo, ipagtanggol mo ang katotohanan sapagkat ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa tao. Palapakan po natin ang Panginoon. Pangalawa, pag ang tao ay gumagawa ng mabuti. Pag ang tao ay gumagawa ng mabuti, mga kapatid, doon aatake si Satanas. Dahil ayaw ni Satanas na ang tao ay gumagawa ng mabuti. Alam niyo mga kapatid, narinig ko po yung dating sinabi ng ating elder, Brother Tony Dacles. Sinabi niya mga kapatid, habang ikay gumagawa ng mabuti, malapit sa iyo ang masama. Totoo naman talaga yun. Habang gumagawa ka ng mabuti, malapit sa iyo ang masama. Maraming taong maninira sa iyo, maraming taong tutuya sa iyo, maraming taong babato sa iyo. Pero alam niyo mga kapatid, bakit ka binabato? Bakit ka binabato mga sakit na salita? Bakit ka sinisirali sa lahat po ibig sabihin yan? Tara niyo sa akin kung ano. Lakas niyo po. Nangungunga ka. Ang taong nangungunga, binabato.
para malaglag yung mga bunga. Kaya nais ng Diyos, marami nang nahinira sa iyo, marami nang tumutuya sa iyo, patuloy ka magpakatapat sa Diyos. Dahil ang taong nagpapakatapat, ang taong nagpapakumbaba, mga kapatid, yun ang mas pinagpapala ng Panginoon. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Pangatlo, kapag ikaw ay nag-iisa. Tandaan niyo mga kapatid, aatake si Satanas pag ikaw din ay nag-iisa. Lalo na pag punong-puno ka ng problema. Lalo na pag marami kang umuusig sa'yo, sabihin sa Satanas, susulsulang ka ni Satanas. Pero tutulungan ka lang nila. Pinagkakaisaan ka lang nila. Huwag ka na umati sa gawain na yan. Lumipat ka na lang. Ha? Sabi ko sa inyo mga kapatid, kung tinatamaan kayo, una akong tinatamaan. Gawa mo. Ha? Amen. Sabi ko nga sa inyo, tanggap ko kung ano ang aking pagkakamali. Ha? Tanggapin natin kung ano ang ating mga pagkakamali. Dahil ang taong tumatanggap ng pagkakamali, yun ang mga taong pinagpapala ng Diyos. Sagana. Bakit po kayo tumatawa? May tinatamaan ba? Tama na po. Yan! Kapag ikaw ay nag-iisa, sinusulsulang ka ni Satanas. Pag may umaway sa'yo, ano sabihin ni Satanas? Awayin mo rin! Pag binungangaan ka, bubulong sa'yo ni Satanas, bungangaan mo rin! Ganun ang gagawin ni Satanas sa atin. Kaya kinakailangan, pag ikaw ay nag-iisa, kinakailangan kasama mo ang Diyos. Dahil pag ikaw ay nag-iisa, susulsulan ka ng susulsulan ni Satanas. Dahil sa dami ng problema mo, dahil sa dami ng umuusig sa'yo, dahil sa dami ng utang sa Mumbai na araw-araw kumakatok sa bahay mo, naku, sasabihin sa inyo ni Satanas, magpakamatay ka na lang para maiwasan mo yung mga problema na yan. Ganyan ang gagawin ni Satanas. Yan ang pangatlong pag-atake ni Satanas. Kaya kinakailangan, mga kapatid, pag dumadaan sila matinding pagsubok, matinding problema, kinakailangan kumapit ka lang sa Diyos. Umasa ka lang sa Diyos. Sapagkat walang umasa sa Diyos na umubibasyon. Lahat ng umasa sa ating Panginoon ay nabigpit ang pagkapala ng Diyos. Pang-apat, panghina. Pag mahina na ang katawan at ang kaluluwa mo. Pag nanghihina ka na, doon aatake si Satanas sa buhay mo. Pansinin nyo, sabi ko po kanina, nang sa Jesus, nang siya'y nagugutom, saan siya tinignan ni Satanas? Sa pagkain. Kaya kung saan ka mahina, doon ka titirahin ni Satanas. Palapakan po natin ang Panginoon. Panglima, medyo bisa na po natin mga kapatid. Pag napagtagumpayan mo na ang tukso. Pag napagtagumpayan mo na ang tukso, hindi titigil sa'yo si Satanas. Hahanap pa rin siya ng tamang pamaraan para ikaw ay makuha ni Satanas. Sabi ng Diyos sa Lucas 4 verse 13, sabi po rito, pagkatapos tuksuin si Jesus sa lahat ng paraan, umalis na ang dyablo at naghintay ng ibang pagkakataon. Ang salita ng Diyos. Salamat. Palapakan po natin ang salita ng Diyos. Di ba? Pag napagtagumpayan mo na ang mga tukso, ang mga problema, maghahanap pa si Satanas ng pagkakataon para ikaw ay hilahin pababa. Kaya masabi ko sa inyo, minsan, panagtotok po ako sa mga haliw na amin, sinasabi ko sa kanila, sa gobyerno, uso yung hilahan sa paa. Pero kinakailangan sa paglilingkod natin sa Diyos, sa isang community, kinakailangan walang hilahang pababa. Walang hilahang sa paa. Kinakailangan maghilahan tayo pataas. Kung papansinin nyo mga kapatid, pag sinabing community, unity, kinakailangan meron tayong pagkakaisa. Palapakan po natin ang Panginoon. Ngayon, alam na natin ang mga anlimang pag-atake ni Satanas. Ngayon mga kapatid,
Ang gusto ng Diyos, mapasayo ang banal na Espiritu Santo. Magbibigay po ako ng 3 signs na nasayo ang banal na Espiritu. Dapat meron ka nito. Sabi mo sa kapatid mo, kapatid, dapat meron ka nito. Ba tayo sabihin, parang wala ba kayo yan? Sa bagay, hindi pa sinasabi, nasabihin ko pa lang po. Yan, magbibigay po ako ng 3 signs na nasayo ang banal na Espiritu. Yan. Una, sabi ng Diyos sa Galatia 5:22-23, kinakailangan nasa ito. Kinakailangan meron ka nito. Ang bunga ng Espiritu Santo. Sabi ng Diyos sa Galatia 5:22-23, sabi po nito, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kainagunan, at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong mga bagay. Ang salita ng Diyos, palapakan po natin ang salita ng Diyos. Yung mas malakas sa palakpak para sa Diyos na buhay. Yan. Ano sabi ng Diyos? Kinakailangan nasa iyo ang bunga ng Espiritu Santo. Sa tinagatagal mo sa gawain ito, namunga ka na ba? Sa tinagatagal mo sa gawain ito, may bunga ka na ba? Narinig ko yung talk ni Nanay Diyos noong Biyernes. Sabi niya, kinakailangan may bunga ka. Hindi yung puro dahon lang ang bunga mo. Kinakailangan ikaw ay namumunga. Sabi ng Diyos, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kainahunan, at pagpipigil sa sarili. Hindi naman sinabi ng Diyos na agad-agad makapasa ito. Unti-unti tayong babaguhin ng Panginoon. Pero ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pag-ibig. Kapatid, ang nais ng Diyos ngayong umagang ito, tayo ay mamunga. Hindi tinitingnan ng Diyos yung ganda ng uniforme mo. Kahit araw-araw mo pang suotin ang logo ng Servants of Jesus and Mary, kung hindi naman sa'yo nakikita ang bunga ng Espiritu, baliwala ka. Pangalawa, transformation. Kinakailangan meron kang pagbabago. Sa tinatagal mo sa gawain ito, nagbago ka na ba? Sa tinatagal mo sa gawain ito, marami ka na bang naakay? Marami ka na bang nailapit na tao papunta sa ating Panginoon? Marami ka na bang naakay na tao para dalhin sa gawain ng Diyos? O baka naman, sa tinagal-tagal mo sa gawain ito, ikaw mismo ang pinagmulan ng kasalanan, kaya ang tao ay nawawala. Alam niyo mga kapatid, ang nais ng Diyos, hanapin natin yung mga taong nawawala. Kung meron mga tao na hindi pa dumadalo sa gawain ng Diyos, huwag natin silang husgahan. Ang hirap pa sa ating mga tao, mga kapatid, patuloy tayong mapanghusga, mapanglais sa ating kapwa. Alam niyo mga kapatid, ang ating mga elder, pwede silang magsuspinde. Totoo yan. Kasi kaya sila nagsususpinde para ano? Para tubilin ang pagkakamali ng tao. Pero hindi po sila pwedeng hindi paatin ang tao sa gawain ng Diyos. Bakit po? Kasi pag nagsuspindi sila at hindi nila pinatin ang tao sa gawain ng Diyos, pag nawala yung tao na yan, pananagutan mo yan sa Diyos. Ano sabi ng Diyos? Hindi ginanap ng Diyos yung mga banal, kundi yung mga makasalanan. Ang mga makasalanan ang hinahanap ng Diyos. Kailangan ng mga taong makasalanan ang gawain ng Diyos. Kailangan ng mga taong nagkasala ang salita ng Panginoon. Pangatlo, pangalawa, transformation. Basahin po natin sa 2 Corinto 5:17. Sabi po rito, kaya't ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Ito po yung pangalawa pa lang transformation. Ano sabi ng Panginoon? Kaya't ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tingnan mo ang mukha ng katabi mo. Sa araw-araw na dumatuloy sa pagiging ng Panginoon, nasabi mo na ba sa iyong sarili na yan ay nagbago na? Minsan, yung kapwa din natin ang makakalutas kung sila ay nagbago na. Sabi nga ng Diyos, kinakailangan meron tayong pagpipigil sa sarili. Alam nyo, sa pinakahuli, sa siyam na buwan ng banal na Espiritu Santo ay pagpipigil sa sarili. Meron ba tayo niyan? Pag nagagalit ka ba, pag binungangan ka ng kapitbahay, bubungangaan mo rin siya. Pag binunga ka ba, mumurahin mo siya. Pag ganyan ang ugali mo at narito ka pa rin sa gawain ng Diyos, wala ka pa rin transformation. Hindi ka pa nagbabago. Hanapin natin ang mga taong nawawala. Alam niyo, nung nakaraang topic, mga kapatid, may binanggit po ako sa inyo na mga klaseng nawawala. Una, yung mga taong nawawala sa gawain ng Diyos. Imbes na husgahan natin sila, ilapit natin sila sa Diyos. May mga tao kasi, sabi ko nga po kanina, may mga tao kasi na pag hindi na natin sa gawain ng Diyos, imbes na ilapit natin sila sa Diyos, puntahan natin sila sa kanilang mga tahanan, tayo pa mismo ang nagiging dahilan, kaya sila nalalayo sa Diyos. Tama o tama? Tama. Malinaw o malinaw? Malinaw. Maliwanag o maliwanag? Maliwanag. Maliwanag po yan sa sikat ng araw. Minsan, pag hindi na umahari ang tao sa gawain ng Diyos, ang dahil mo sinasabi, ibig sabihin punta mo na lang sa bahay nila, kausapin mo, para matin sa gawain ng Diyos, ikaw pa mismo ang nagiging dahilan, kaya sila lumalayo sa Diyos. Kaya di umahati ng gawain niya kasi nagtampo yan. Kaya di umahati ng gawain niya kasi maraming kagalit yan. Kaya di umahati ng gawain niya kasi pusong mamon yan. Kapatid, ang nais ng Diyos, lahat po tayo ay magkaisa. Magmahalan. Hindi gusto ng Diyos, mga kapatid, na tayo ay nagbabangayan, nagsisiraan. Kinakailangan kung ano ka sa harap, ganun ka rin sa likod. Sapagat ang taong tunay na naglilingkod sa Diyos, hindi lang tapat pag nakaharap, tapat din pag nakatalikod. Maraming klase ang nawawala. May mga taong nagwawala. Nakakita na ba kayo ng taong nagwawala? Yung sa salita ng isa ay. May mga tao nagwawala. Pag hindi na sunod ang gusto, magwawala. Pero alam niyo mga kapatid, huwag natin husgahan yung mga taong ganun. Kung ikaw mismo nasa kalagayan nila, syempre, mauunawaan mo rin sila kung bakit sila nagwawala. Unawain natin sila. Imbis na husgahan natin sila, unawain natin ang taong nagwawala. Kasi yung mga taong nagwawala, hinahanap din ng Diyos yun. Diba? Kasi may mga taong pasaway. May mga taong matikas ulo. Halimbawa, nanay ka. Yung anak mo, matikas ulo. Di ba magagalit ka? Kung hindi mo pagagalitan ang anak mo, magtatanda ba yan? Hindi. Kaya nga alam niyo mga kapatid, si Jesus nagalit siya eh. Di ba ibang ngayon nakinig po sa ibang ngayon na Norma, nagalit si Jesus. Talagang nagkasala ba si Jesus? Hindi. Dahil tinumit ni Jesus yung pagkakamali ng mga tao. Dahil sa sa labas ng templo, may nagtitinda. Ginawang palengke ang bahay dalanginan. Kaya may mga nanay na minsan pinapagalitan natin ng mga anak. Lalo pag walang trabaho. Tama o tama? Alam niyo ba kapatid, kung tinatamaan kayo, una akong tinatamaan. Sumikap. Minsan nagagalit sa akin namin ko pag araw-araw sa bahay ako. Ba't hindi ka magtrabaho? Sabi ko sa nanay ko, naghahanap na ako ng trabaho. Sa panahon kasi ngayon, mahirap maghanap ng trabaho. Lalo na, may mga kumpanya na sarado. May mga kumpanya na nagbawas ng tao. Kaya minsan, kayong mga nanay, hindi nyo rin yung mga anak. Huwag naman lagi yung araw-araw, pinapagalan nyo yung anak nyo. May nakita na ba kayo ng nanay na habang kumakain yung anak,
Yung nanay daldal ng daldal. Nakita kayo nun? Yan. Minsan nga yung nanay ko, sabi ko, sa nanay ko, pagka yung nanay ko, ganun sabi ko, kumakain ako, kasi sabi ko sa nanay ko, manaman. Tawa. Manaman! Kumakain ako. Hindi ka pala natapos. Hindi ka pa matapos. Kasi, mahirap kumain nang may taong nagagalit sa'yo. Habang kumakain ka, meron taong daldal sa'yo. Meron taong nagagalit sa'yo. Di ba napakahirap? Kaya, minsan, unawain din natin yung mga tao nagwawala. Pero yung mga tao na yon, hinahanap din po ng Diyos yun. Sapagkat lahat po tayo ay mahal ng Panginoon. Marami bang klase ang mga nawawala, no? May mga tao walang-wala. May mga tao binaliwala. Yan. Naranasin na ba kayo binaliwala? Ha? Inaasahan nyo na, mamahalin kayo. Buong ka sa pagtanda nyo. Binigay mo na ang lahat. Pero sa kabila ng lahat, nakakita ng mas maganda, mas sexy, ikaw ay binaliwala. Nakita na kayo tao gano'n? Yan! Kaya, hanapin natin yung mga taong binaliwala. Ang panghuli, ng mga nawawala, yung mga taong pakawala. Ay, mali. Ha? Hinahanap din ng Diyos yun. Minsan hinuhusgahan natin yung mga taong gano'n. Tama o tama? Nilalayuan natin sila. Minsan pag nalapit sa'yo, pagdidirian mo. Kapatid, tayong mga anak ng Diyos, ang pinili ng Diyos para hanapin yung mga taong nawawala. Ang nais ng Diyos, yung balang ito mga kapatid, ako, ikaw, tayong lahat, ang gagamit ng Diyos na instrumento para hanapin ang mga taong nawalay sa Diyos. Yung mga taong nawawala sa gawain ito. Kaya mga kapatid, lahat po ay inaniya ako kung tumayo. Itaas po natin ating dalawang kamay, tanda po ng pagsuko natin sa ating Panginoon. Lagi natin pakandaan, dapat lahat po tayo ay instrumento ng Diyos. Kamay po tayo ng Diyos. Kung meron po tayo mga kapatiran, mga kapatid na bigat na sa kanilang mga problema, hirap na mga kapatid, dahil sa pagsubok na kanilang hinaharap, ako, ikaw, tayong lahat mga kapatid, ang gagamitin na kamay ng Diyos para sila ay bumangon. Kaya mga kapatid, ngayong umagang ito, itaas po natin ang dalawang kamay na dapat ng pagsuko natin sa ating Panginoon. Ibigin po natin ang ating mga mata. Damayin po natin itong awit na ito. Habang inaawit po itong awit na ito, isipin natin mga kapatid, na nung araw na malayo ka sa Diyos, nung araw na ikaw ay bigat sa problemang kinaharap mo, naranasan mo yan. Pero gusto ng Diyos, mga kapatid, na huwag ka manatili sa problemang iyan, sa pagsubok na iyan, mga kapatid. Ang nais ng Diyos, kung nakilala mo ang Diyos, hanapin mo rin ang mga taong nawawala. Ikaw mismo ang gagamit ng Diyos na instrumento. Ikaw mismo ang gagamit na kamay ng Diyos para iahog sila sa pupitan. Awitin natin na, You raise me up. Still and weak in the sun.
sa inyong kalooban, Panginoon, naniniwala at nananalig kami ng lahat ng iyan ay may kalaki na nagtipalang nagmumula sa kalangitan. Tulungan niyo kami, Panginoon. Tulungan niyo kami, Panginoon, na magampanan namin ang inatang niyong tungkulin sa amin, Panginoon. Tulungan niyo kami, Panginoon, na maging instrumento para hanapin, Panginoon, ang mga taong lubog sa kasalanan, lubog sa putikan. You raise me up. You raise me up. Yes, Lord. Yes, Lord. Maraming salamat. Maraming salamat, Panginoon, na binago niyo kami. Maraming salamat, Panginoon, na sa kabila, Panginoon, ng pag-awalay namin sa inyo. Hindi namin pagpasin sa inyo, Panginoon. Dinampot niyo kami, Panginoon. Hinawakan niyo kami ng maigpit, Panginoon. At ngayon, Panginoon, ilalagay niyo kami. Sinabi niyo, Panginoon, ang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Salamat, Panginoon, na binago niyo kami. Salamat, Panginoon, sa mga biyayang aming narasa. Kaya, Panginoon, ngayong umagang ito, hingi po kami ng kapatawaran sa aming mga nagawa, mga pagkakasala. Alam namin, Panginoon, lahat kami nagkasala. Nagulang, Panginoon. Ngayong umagang ito, Panginoon, hihingi kami ng kapatawaran. Awitin natin ng nagbabalik loob. Yes, Lord. Ang apoy ay nangina, init ng pag-ibig, danan ng lamig. Sa bilis ng panahon, ang pangako'y nalimutan. Puso na inalay ay binawi ng muli.
awit ng glorify thy name. Father, I love you. Hallelujah. 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 Come, Holy Spirit, I pray. Holy
hindi walang iba kundi ang kapanagpanalang Espiritu Santo. Binigay na sa inyo mga lagat, huwag kayong malungkot, huwag kayong malumbay, huwag kayong mabalisa. Sabagat isusubo ko ang Espiritu ng katotohanan na siyang gagabay at papatnubay sa inyo sa mga kayong pumunta. Panginoon, narito kami, nagpapakababa. Sumasama, Panginoon. Lahat po, Panginoon, na nakikinig sa kanilang mga tahanan ngayong umagang ito, Panginoon. Nasa man po siya naroon, ipuhin niyo po sila, Panginoon, na inyong magpalang kamay. At naniniwala at nananalig kami, Panginoon, na anuman ang kanilang nararamdaman sa araw at oras nito. Anuman ang kanilang mga kasakitan, Panginoon. Anuman ang papagulo sa kanilang isipan, Panginoon, hawiin niyo, Panginoon. Naniniwala at nananalig kami na ngayong umagang ito, Panginoon, sila ay answer prayer na in the name of Jesus. Tinataas po namin, Panginoon, at pinadalangin ng patuloy po ng kagalingan sa aming Spiritual Director, Reverend Father Melvin Castro, Biat Benito Flores, Francisco Dagsa, Helen San Andres, Lolita Peravis, Eli Santos, Mark Balasteros, Hobomoto Marcelo, Jovelyn Alinan, Rosalie Goprin, Esther Acosta, Ami Sabando na may breast cancer, Sister Lita Bayona, Juanito Bayona, Roger Bolones na may bukol sa mukha, Apolinario Goprin na may bukol sa baga, Maricar Espino, Juliana Torres, Lucila Soriano, Agapito Surel, Nacelita Cabajes, Roman Cabajes, Ken Bugnos. Tinataas din po namin dinadalangin, Panginoon, ang patuloy po ng kagalingan kay Sister Cristel Abad, Monica Torrento, Carlitos Sino, Luz Limita Roble, Jean Ramirez, Maria Victor, Victor Alamani. Tinataas din po namin, Panginoon, at dinadalangin ang mga kaluluwa ng aming mga kapatid, Rolly Rosales, Luis Ferraris, Isidro de la Torres, Virgilio Taganas, Epipania Hamili, Julian Pinalayo, Isabelita Abejo, Fernando Taganas, Luisito Capiral, Leo Sia Son, Ligaya Son. Tinatasin po namin, Panginoon, at dinadalangin ang kaluluwa ng aming kapatid, Sister Lilia Portasio. Panginoon, nasa po ang kanilang kaluluwa, Panginoon, patawarin niyo po sila sa kanilang mga nagawang mga pagkakasala, at nasa po ang kanilang kaluluwa, Panginoon, nahamuin niyo po ang kanilang kaluluwa, at isama niyo po sila sa inyong kaharian. Naniniwala na natin kami, Panginoon, lahat na nasa papel na ito, Panginoon, sila yung answer prayer na, sila yung magaling na, Panginoon, lalo na, Panginoon, kay Brother Ricardo de los Reyes, na stroke, Panginoon, nasa po siya naroon, Panginoon, ipuhin niyo po siya, na yung palang kamay, at naniniwala na natin kami na kung paano sinabi niya sa taong paralitiko, bitbitin mo ang iyong higaan, umuwi ka na, dahil magaling ka na, inaangkin namin, Panginoon, ngayong umagang ito, sila'y answer prayer na, sila'y magaling na, in the name of Jesus, halina, Espiritu Santo.
Hallelujah, 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 hallelujah. Ipatong po natin ating kanang kamay sa ating ulo at ang kaliwa po natin kamay, ilagay po natin sa pato ng katawan natin na may sanhi ng kasakitan. Panaligan po natin mga kapatid na yan ay kamay ng ating Panginoon. Sa mga taong nanonood sa kanilang mga tanan ngayong umagang ito, ilagay niyo po ang inyong kanang kamay sa inyong ulo at ang kaliwang kamay, ilagay niyo po sa pato ng katawan niyo may sanhi ng kasakitan. Panaligan niyo mga kapatid na kamay yan ng Diyos. At mula sa kamay niyan mga kapatid ay dadalay ang kapangyarihan na lumula sa ating Panginoon. Lagi natin pakandaan mga kapatid, kung ano naganap noon, magaganap ngayon. Kung naghimala ang Diyos noon, maghihimala ang Diyos magpahanggang ngayon. Walang imposible sa Panginoon. Sabi ng Diyos, magkaroon ka lang ng kaisiniin, nagbutol ng mustasa, na panalig at panampalataya sa Diyos, ang imposible ay magiging posible. Awitin natin ang The Healer! Nabitbit na namin ang pagkapalang siksik at nag-uumapaw pa. Bago po mga kapatid tayo magtapos, bago po ang huling luwalhati, pasalamatan po natin ang Diyos. Awitin po natin ang Thank you, Lord! Taas po natin ang ating dalawang kamay. Pasalamatan po natin ang Diyos sa gitna ng mga problema pagsubok sa ating buhay. Nandiyan ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Pasalamatan natin ang Diyos. Thank you, Lord! I can be for you today. Amen! Hallelujah! Glory to God! And there's just one thing that I want to say. Thank
Santo, kapanalan sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasa walang hanggan, siya. Sa kanang matang anak, Espiritu Santo. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit.